Isipin mong nakaupo ka sa ibabaw ng galit na hayop na 1,500 libra ang bigat. Isang dambuhalang katawan ng puro kalamnan at galit ng layunin ay wasakin ka. Habang bumubukas ang chute gate, umiikot na lang ang mundo mo sa'yo at sa toro mo. Bawat marahas niyang pagluksoy, nagbabantang ihampas ka sa matigas na lupa. Kapit lang ng maigpit habang rumaragasa ang adrenaline sa'yo. Sumandal ka patras, biinan mo ang pag-udyok, paikutin mo siya, pero manatili kang nakasakay. Tumunog ang buzzer na parang pinakamatamis na tunog pagkalipas ng 8 segundo. Kahit na parang isang walang katapusang sandali ang pakiramdam habang nakasakay ka sa isang nagbabadyang sumabog na puwersa sa pagitan ng mga binti mo. Ilang malalakas pang sipa ang sumubok itapon kabago ka tuluyang makababa. Lumapag ka sa lupa at umiwas sa nagwawalang toro. Sumisidi ang tuwa habang kumikislap sa scoreboard ang mga puntos na pinaghirapan mo. Paligsahan ito para sa karangalan na binuo sa tibay ng Titan at lakas ng loob na parang bakal. Para sa mga bull rider sa mundo, kasama na ang 19 na anyos na si Seth Salto, ito ang mismong buhay. Ang matinding pagsasanay at masasakit na pinsala, ang dumi at alikabok, ang samahan ng mga cowboy hanggang sa isang malagim na araw noong 2023 nang napalitan ng tahimik na mga pagsingap sa sindap ang hiyawan ng mga tao. Ano ang nangyari sa talentadong bull rider sa mga huling? Nakatatakot na sandali, umabot ang pulang daliri ng bukang liwayway sa gintong bukirin ng Alberta habang nagigising ang Salto Ranch. Hindi ito ordinaryong Sabado para sa 19 na taong gulang na si Seth. Dumating na ang Indian National Finals Rodeo Qualifier event matapos ang mga buwang walang tigil na paghahanda sa bukid. Huling sakay sa sariling bayan ni Seth bago habulin ang Infer Championship title sa Las Vegas ngayong Disyembre. Buong pagmamalaking niyakap ni Seth ang pamana ng kanyang First Nation bilang miyembro ng Ermineskin Cree Nation na nagmula sa Masquachis, Alberta. Mahigpit na konektado ang kanyang katutubong ugat sa aktibo niyang pakikilahok sa rodeo community. Kasama ang personal na pagkakakilanlan ni Seth, si Salto ay nahasa sa bull riding at tumibay ang determinasyon dahil sa pangarap niyang parangalan ang mahabang pamana ng kanyang kultura ng mahuhusay na mga ngabayo at mga kampeon sa rodeo. Hangad niyang maging isa sa pinakakilalang katutubong talento sa bull riding. Bituing namumukotangi sa kanyang mga kababayan. Laging suot ni Seth ang sagisag ng tribo sa damit at gamit tuwing kompetisyon bilang pagpupugay. Tanging mga kasama ni Seth sa bawat sandali ang nakakaalam ng eksaktong detalye bago ang huling pagsakay niya. Base sa nahanap kong pananaliksik tungkol kay Seth na matapang na binatilyong cowboy, narito ang malamang na mga pangyayaring humantong sa huling pagsakay na iyon. Ang mapang-akit na pangitain ni Seth na mananalo ng kumikislap na championship trophy buckle pagkalipas lang ng ilang linggo ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso habang nagbibihis. Habang tumutugtog ang paborito niyang country music, iniisip ni Seth na manatiling balanse at dikit sa ibabaw ng pinakamabangis na toro. Gumagawa ng napakabilis na mga pasya, sa loob ng ilang milisegundo na siyang nagbubukod sa mga kampeon mula sa mga nabigo. Nabuo ang pangarap na ito matapos libu-libong oras ng pagsasanay at pakikipaglaban sa mga pinsala. Mahahabang biyaheng mag-isang tinatahak sa rodeo circuit, isinakripisyo ang buhay sosyal ng isang kabataang lalaki. Isa lang ang mahalaga. Nananawagan ang pagiging alamat sa rodeo, nagpasya si Seth na harapin ito ng walang takot na iyon. Ang dedikasyon niya ay inspirasyon sa lolo niyang si Marcel. Maagang dumating para suriin ang estratehiya sa pagsakay. Ang malapit na relasyon ni Seth kay Marcel ang nagtulak sa kanya na tawagin lamang siyang tatay. Alam ni Marcel na mahilig si Seth pumili ng pinakamabangis na toro para pasiyahin ang punong grandstand. Pinayo niya kay Seth na pumili muna ng madaling toro dahil paparating na ang Las Vegas. Mumiti lang si Seth gamit ang paborito niyang ngiti at nang akong pipili lang ng mababait, mas mabait na mababangis na toro. Mula bata pa, pinilit ni Marcel na ilayo si Seth sa bull riding at imbes ay hikayatin sa mas ligtas na rodeo gaya ng roping events. Pero hindi nito natalo ang bull riding sa puso ng kanyang apo. Dumating na si Tryon Simon, matalik na kaibigan at kasangga ni Seth para ihatid sila sa rodeo grounds. Kinakabahan si Tryon dahil sa kompetisyon, napansin niya ang matinding focus ni Seth kaya nagkunwari siyang kalmado rin. Mabilis na sumiklab ang kompetisyon ng magkapatid nang hamunin ni Tryon si Seth na lampasan ng kanyang 78 puntos ngayong araw. Umismid si Seth at nagyabang na malalampasan niya ang 90 puntos sakay sa pinakamabangis na torong nakita ni Tryon. Ang asaran ay nagpapagaan sa loob ng dalawang binata na hinahayaan ang pananabik na malayang umagos habang nagbibiyahe.
Kapag naalala ni Trayun ang kaibigan niya, sabi niya, napakasaya niya at napakabait na tao, laging iniintindi ang damdamin ng iba. Palagi siyang nandyan para sa'yo. Ang maalamat na Chiniki Rodeo Grounds, kung saan huling huminga si Seth, matatagpuan sa kamanghamanghang tanawin ng Stoney Nakoda First Nation sa kanluran ng Calgary. Ang banal na lupain ng tribong ito ay nagbibigay buhay sa mga espiritu ng katutubo at sinusubok ang tapang ng mga sumasali sa rodeo arena nito. Ang mga lumanang backing chute at nag-iisang grandstand ay nakalatag sa lilim ng bundok Chiniki na walang kupas na nakatindig sa silangan. Dito, sa loob ng maraming henerasyon, ang mga mangangabayo ay isinusugal ang kanilang buhay at katawan sa ibabaw ng pinakamabangis na hayop ng hangganan ng Alberta, lumili ka ng mga alamat mula sa lupa bago sila mismo maging bahagi ng alamat ng lupain. Sa huling bahagi ng umaga, naliliman ang Chiniki Arena habang dinadala ng mga tindero ang umusok na ihawan sa tabi ng ring at nagre-rehistro ang mga kalahok para sa kanilang mga draw. Ang malaking dagdag na papremyo ng bonus event ay siguradong aakit ng lahat ng bigating kalahok sa rehiyon. Masayang tinanggap ni Seth ang responsibilidad na ipagtanggol ang sariling bakuran niya ngayon. Mabilis niyang ginagawa ang hersisyo sa braso, leeg at pulso. Iniisip ni Seth na magaan at sabay ang kanyang pagsakay sa bawat posibleng kalaban. Dahan-dahang nawala ang mga puntos ng hurado at ang ingay sa arena. Tanging tibok ng puso na lumalalim habang nagsasanib ang pulso niya at ng toro sa isang ritmo patungo sa tagumpay. Marahil ang kanyang idolo, si Lane Frost, ay hindi rin malayo sa kanyang isipan. Nang unang mapanood ng batang si Seth Salto ang tanyag na cowboy na si Lane Frost na sumasakay, naramdaman niyang tinatawag siya ng tadhana. Ang matapang na estilo ni Frost at ang kanyang mapangahas na pag-iisip tuwing malalaking laban ay lubos na humanga at kumiliti sa imahinasyon ni Seth noong siya ay bata pa, lumaki siya sa rancho ng pamilya Salto. Ginugol ni Seth ang maraming gabi sa panonood ng malabong VHS tapes ng maalamat na mga pagsakay ni Frost at ng halos imposibleng pagkaligtas niya sa panganib matapos siyang ihadis ng malalaking toro. Habang lumalaki si Seth bilang batang mangangabayo, naging idolo at inspirasyon niya si Lane Frost. Ito ang nagudyok sa mga pangarap ni Seth sa pangangabayo. Ang matapang na motto ni Frost, mabuhay para sumakay. Sumakay para mabuhay. Malalim na tumimo sa matapang na binatilyo, natanim ito kay Seth bilang personal niyang panuntunan mula noon. Naglakbay si Salto sa Bantayog bilang paggunita. Bilang paggalang sa panalong pagsakay ni Frost sa Cheyenne Frontier Days Championship na antig sa malulungkot na larawan na naglalarawan ng mga pinsalang nagwaka sa pambihirang karera at buhay ni Frost noong 1989. Nangakong sasakay na may tapang at tibay gaya ng idol niyang si Frost. Madalas ikwento ni Salto sa mga kaibigan ang mga halos imposibleng comeback ride ni Frost at ang karismang gusto niyang tularan. Nakakatak ang kapalaran ay uulitin ang nangyari sa kanila, isang magkatulad na trahedyang wakas na dumating ng nakakagulat na maaga sa kanilang murang buhay. Umaapaw ang mga grandstand sa sabik ng mga manonood na uhaw sa kapanabikan. Sa ibaba, sa mga kural at mga chute, ang mahuhusay na cowboy na tulad ni Seth ay naganda, ang kaba at adrenaline ay lalo pang nagpapalakas sa dagundong ng mga kuko sa mga metal na tarangkahan. Sanaya na si Seth sa ganitong matitinding sitwasyon dahil ilang beses na siyang nakapagkwalipika para sa prestigyosong Indian National Finals Rodeo. Bagamat nagsisimula pa lang siya, pinatunayan ni Seth sa 5 taon na may tapang at lakas siyang lampas sa kanyang edad. Bandang 5:00 ng hapon, pumunta si Seth sa mga kulungan bilang isa sa huling kalahok sa bull riding ngayon. Matindi ang kislap ng kanyang mga mata, nakatutok agad ang atensyon niya sa 1,700 vibra na itim na batik-batik na torong naguhukay ng guhit gamit ang matutulis na mga kuko sa unang chute. Tumango si Seth sa pamilya niya sa gilid ng arena, katapat ng lugar ng mga hurado. Malakas niyang tinapik sa likod ang lolo niya. Hindi natakpan ng ngiti ang tikong niyang panga habang iniisip na niya ang paparating na perpektong sakay. Sa tulong, matatag na inyakyat ni Seth ang sarili niya sa ibabaw ng umuungal na tren ng kalamnan at galit na naggangalit sa ibaba. Inayos niya ang gamit niya. Nagbibigay siya ng senyas na handa na siya. Kapansin-pansin ang puting bull rope at makulay na vest ng mga ngabayo, helmet at pudport na leather chaps. Si Seth ay nakaupo nang hindi gumagalaw. Matatag at kumpiyansa, mabilis siyang sumenyas gamit ang baba para ipabukas ang gate. Bumukas ang mga umuugong na gate at sumabog palabas si Seth. Nakakapit sa pumipihit at umiikot na dambuhalang puro kalamnan. Parang gumagal ang oras habang sinasalo ng balingkinit ang cowboy ang bawat marahas na pag-alsa. Puting-puti ang mga kamao sa suot na guwantes na balat habang nakahawak sa umiikot na masa. Pero matapos ang ilang tila, walang katapusang segundo ng labanan, nawalan ng hawak si Seth. Initsa siya ng galit na toro sa ere. Sa ilang sandali lang, tuluyang nagiba ang mundo ni Seth. Bumagsak siya sa matigas na lupa, ngunit bago yon ay tumama muna ang sungay ng toro sa likod ng kanyang ulo. Sa panuman, buo pa rin na kanyang helmet na pangkaligtasan. At dahan-dahan siyang lumabas ng arena bago siya bumagsak sa lupa.
Ikinuwento ni Marcel, lolo ni Seth, ang malungkot na huling sandali ni Seth. Matindi ang tama niya, ani Marcel. Sinabi rin niya na may helmet at iba pang kagamitang pamproteksyon ang apo niya. Tumayo siya, lumabas ng arena at sinabi sa pinsan niya, tawagin mo si Lolo, tapos bumagsak siya. Yun na ang huli. Isinakay siya sa ambulansya. Hindi pa nga sila nakakalayo ng kalahating milya mula roon at wala na siya. Nagmadali kaming pumunta roon pero wala na siya. Wala na siya. Parang buong rodeo ay kasama namin ngayon. Nakatanggap si Raylene, nanay ni Seth, ng malungkot na balita sa telpono mula sa kaibigan sa Chiniki Rodeo Grounds. Tinawagan niya ako nung gumagsak siya at tinangka siyang buhain, sabi ni Raylene. Tapos nawala ang signal. Matapos ang sagupaan, binuhat palabas si Seth. May nakaantabay na doktor ang mga tagapag-ayos na nagbigay ng paunang lunas. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ambulansa para dalhin siya sa lokal na ospital. Ayon sa isang tauhan ng EMS, ang tawag na natanggap nila ay ukol sa malubang pinsala sa ulo. Pero sa kasamaang palad sa loob ng ambulansya, nauwi ito sa cardiac arrest na siyang ikinamatay ni Seth Salto pagkaraan lang ng ilang sandali, ilang buwan, bago ang kanyang ika-20 kaarawan. Ang torong kumatay kay Salto ay mula sa tagapaglaan ng toro na nakabase sa Hilagang, Alberta. Alam niya na nilalagay ng isang bull rider ang sarili sa panganib tuwing nasa rodeo arena. Gayunpaman, hindi inakala ng komite na magdudulot ng trahedya ang torong ito. Mabigat ang konsensya at kalungkutan, pero di nila sinisisi ang hayop dito. Pagkatapos ng lahat, sinasanay ang mga toro para sa trabaho tulad ng ginagawa ng mga cowboy.